Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito ang tahimik na bayan ng Hermosa sa lalawigan ng Bataan, sa loob ng Tagumpay Subdivision sa Barangay A. Rivera. May isang maitim na lihim na itinatagong ilan sa mga residente nito. Isang karumal-dumal na panggagahasa ng grupo ng kalalakihan o gang rape sa isang magandang 16 anyos na dalagita. Ang mga suspect magkakamag-anak at ang kanilang mga magulang nagsasabwatan. Mapagtakpan lang ng huwag lumabas ng maitim na lihim na kanilang pilit na itinatago. Binaboy na nga ang pobreng dalagitang si Baby. Binababoy pa ngayon ang kanyang katauhan ng mismong mga magulang ng suspect. Sinisisi si Baby sa kanyang mapait na sinapit. Gusto nilang palabasin na isang pariwara ang biktima. Ito ang dahilan kung bakit inilalantad ng bitag sa buong bansa at isinisigaw sa buong mundo ang maitim na lihim na ito. Malalagay ngayon ang bayan ng Hermosa sa sentro ng kontrobersiyang ito. Sabado, 24 ng Hunyo, luhaang dumulog sa aming tanggapan ng mag-inang si Linda at si Baby. Isinumbong nila sa bitag ang mapait na sinapit ni Baby. Isang kanto lang daw ang layo mula sa kanyang bahay kung saan ginahasa si Baby. Bali magkakamag-anak po yung tatlong suspect na lalaki, pati ho yung babaeng nagpaalam sa kanya. Magkakamag-anak? Oo, magkakamag-anak po yan. Hindi niyo kaano yung mga suspect? Hindi ho namin kaano. Hindi ho. Hindi mo kilala? Kilala ko po sila pero hindi ko po sila kabatid. Inaya na po akong magmerienda, siguro po mga 9:30 po. Tapos hanggang ng gabi? Opo, 9:30 ng gabi. Alright, kailan nangyari yung pangyayari ng panghali sa'yo? Hindi ko po alam. Bakit pinainom ka rin? So anong oras ka nilang nakuha? Noon nga ho mag-aalas 4, nakuha namin siya. Di may Alas 4 madaling araw? Oo, mag-alas 4 ng madaling araw. Dahil may nag-text nga ho doon sa cellphone ng anak ko. Sabi, ka nandito. Doon sa bahay namin, kunin ninyo. Nagtataka ho kami, bakit napunta doon. Pag anong pagkakuha ho namin, wala, ibig sabihin, wala na ho sa forma yung suot niya, yung bra niya, kalag na. Yung mga anak ko, inuwi lang namin sandali. Pinamedical na ho namin. Okay. Pagyari ho namin ipamedical, sabi nga ho, may laceration, tapos meron ng sperm na nakuha. At binalot lang ho namin ito ng tumot. Nagpunta ho kami ng munisipyo. Pinablatter ko nga po sa mga polis. Nakakulong na sana ngayon ng walang piyansa ang mga manyakis na suspect kung ginawa lamang ng mga nag-iimbestigang pulis Hermosa ang tamang proseso sa paghawak ng kasong ito noong 21 ng Mayo, taong kasalukuyan. Maituturo ang sisi sa kapalpakan ni SPO4 Nicanor Leyva. Naniniwala ang pamilya ng biktima na maaaring sinadya ito ni Leyva upang maisalbang anak ng barangay chairman ng A. Rivera sa bitag ng kasong walang piyansa dahil minor de edad ang biktima. Wala pang 24 oras matapos ang isinagawang gang rape kay Baby, agad nadampot ang mga suspect na mga pulis at dinala sa presinto upang isa-isa sarang may turo ng biktima. Sa halip na ipalain up ang mga suspect at ituro ng biktima ang mga nanghalay sa kanya sa loob ng presinto, ang ginawa nitong si SPO4 Nicanor Leyva, pinayuhan ng ina ni Baby na ipakasal na lang ang biktima sa isa sa mga suspect na anak ng chairman ng barangay na si Boc Santos na umano'y malapit kay Mayor Efren Cruz. Napag-alaman ng bitag na kamag-anak umano ng Hermosa Mayor Efren Cruz ang palpak na pulis na si SPO4 Leyva. Ipinakita sa amin ni Aling Lindang Sabina mula sa National Police Commissioner Napolcom
kung saan nakaabot na ang reklamong ito. Dito, opisyal na isinagawa ng bitag ang investigasyon. Okay, papasok na ang bitag sa bayan ng Hermosa, Bataan, kung saan tutuloy kami ng Campo Tolentino. Sisilipin namin yung gagawing hearing sa irregularidad doon sa paghahawak ng kaso nitong si SPO4 Leyva. Ito yung hindi ko maintindihan kung pwede kong tawaging tanga, palpak, walang alam. Ewan ko kung paano naging pulis tong hinayupak na to. Sa halip na arestuhin na at ipaturo na lang sa biktima yung suspect at mga suspect, eh dapat ngayon nakakulong na yun. Statutory rape, walang piyansa. Pagdating sa Campo Tolentino ng Balanga, Bataan, agad nakaharap namin si SPO4 Leyva. Tinuro na ng magulang. Bakit hindi nyo agad inaresto na dapat ginawa nyo doon sa biktima, pinaturo na lang inaresto, diretso inquest? Dahil wala pa sa loob ng 24 oras, hot pursuit yun. Bakit? Hindi po ako sarang may officer ng case eh. Sino may hawak? Yung investigador po. Ikaw namang nasa pinakamatas doon, di ba? Meron pa po, sir, yung COP. Sinong COP? Yung chief of police, sir. Alam mo ng chief of police yung nangyari? Yes, sir. Anong ginawa ng chief of police? I don't know, sir, kasi... Teka muna, ikaw na. Aliga, Mrs. Aliga. Hindi naman noon niya kami na-interview. Ang sabi lang, anak pala kanya ng kapitan to. Sabi Kapitan, niya. sinong kapitan? Box Santos po. Okay, so Anak pala kapitan, okay, tapos anak ng Tapos kapitan. sabi niya, pakasalan nyo na lang, ika. Sino may sabi? Siya ho ang may sabi, ipakasal na lang daw namin yung anak ko doon sa talagang suspect. Okay, sandali. May anak ka ba? Meron po, sir. May anak kang babae? Yes, sir. Ano kaya kung anak mong babae, rapin pagkatapos sasabihin sa iyo ng pulis na... Sir, kasi naman yung kinuha ko sa kanila, pag-entertain ko sa kanila. Hindi, ito ganito. Ito ang tamang proseso, tuturo ko sa iyo. Pumunta ako rito para sa iyo. Si Bitag ang kausap mo. Opo, sir, opo. Kahit na general ka, kahit na colonel ka, official ka, SPO1, PO1, hanggang pinakamababang rangko, kaya kong kumprontahin ng ganito. Opo, sir. Espesyal ka dahil pinuntahan kita rito. Kung sa Mindanao ka, kaya kitang liparin. Mali ang ginawa mo. Alam mo yung principle of hot pursuit. Alam mo yung statutory rape. Alam mo pag ang suspect nandoon na, nakuha na, tapos ituturo na lang ng biktima, inaresto mo na, right on the spot. Alam mo yun, kinulong mo. Tapos i-inquest mo, walang bail. Ikaw ang dahilan ng problema, ikaw ang salot, ikaw ngayon ang linta. Ikaw ang lintik na ginawa mo nito. Kaya sa ginawa mong kalintikan na ito, mapapahiyang ibang mga kasama mo. Hindi ko nilalahat dahil may matinong pulis at masamang pulis, bobo at matalino. Alang-asang ka ron. Sir, pwede po bang mga tuwira naman? Mga tuwiran ka, sige. Kasi po naman, di naman po ako authority na mag-detain ng tao. At saka wala po akong personal. Makinig ka. Nandoon ang biktima. Tinuturo na sa'yo. Kung di ka ba naman hinayupak, sasabihin mo, pakasalan mo. Ano kaya kung gawin sa anak mo? Hindi po naman sinabi yun, sir. Sinabi mo? Gagawa ba ng kwento itong babae? Saka hindi naman po ako nag-blatter, sir. Hindi ka na ba? So, sa mga katuwid, sasalbo mo sarili mo. Anong papel mo na nandoon ka? Ako lang po ang pinaka-senior PNP. Nanguhugas ka ba ng kamay mo? Ipapasa mo sa mga... Hindi naman po. Kaninong kasalanan? Sa mga... Kung alam mo mali ang ginawa ng mga sa ibaba mo, tutuwirin mo. Hindi mo sasangayon ng kamalian. Sir, sa proper investigation na lang po. Proper investigation? Ay, makikialam ako sa proper investigation. Sisiguraduhin ka na hindi ka makakawat, mabibitag ka.